looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears, but I felt His arms around me as I face my greatest fears. I've had more gains than losses, and I've Okay, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Muli tayong nag-i-air sa ating pong daily words of encouragement at patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos kahit malayo po tayo sa malayo man po kayo ay pwede pa rin tayong matuto sa pamamagitan ng live streaming. Alright? Tayo po manalangin, dakilang Diyos, bless niyo po ang aming pag-aaralan ng inyong salita. Sa gabing ito, kayo pong maluwalhati, Panginoon, at naway magkaroon kami ng encouragement, muli motivation sa amin pong para sa aming buhay at para sa aming pamilya, O Diyos, upang magpatuloy sa lahat ng gusto niyong mangyari sa amin. Kayo pong maluwalhati muli, patawad sa kasalanan, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Dito po tayo sa Psalm 27, verses 1 hanggang 14. Ang sabi po ng Bible, "The Lord is my light and my salvation." Yan po ang pamagat natin. Whom shall I fear? Whom shall I fear? The Lord is my strength, the strength of my life. Whom shall I be afraid? When the wicked, even mine enemies, and my foes came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell. So meron po siyang mga kaaway na talagang hinahunting si David. Hindi lang po ang kanyang makaaway, even his own son ay kaaway niya rin po. "Though an host should encamp against me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this will I be my confident." Sabi ni David. Kahit man of war po siya, during this time po talagang napakalakas po ng puwersa ng army ng Israel. Though talagang David is a man of war, pero kalain yung may attitude pa rin siya na sabi niya, "This will I be my confident." Ang Diyos pa rin po ang kanyang confident. Kasi ang Diyos ang kalakasan niya di ba? Ang Diyos ang kanyang ilaw, ang Diyos ang kanyang kaligtasan. Alright? So, siya ang confident ko, sabi niya. Kahit malakas na siya, walang nakakatalo sa kanila, pero ang Panginoon ng aking confidence, sabi niya. "One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life." Napakagandang talata pa po ito. Oo. Isa lang, sabi niya, bilang hari ng Israel, nasa kanyang lahat ng material, pera, kayamanan, position, hari siya, and edukasyon, magaling siya bilang isang hari. Pero can you imagine, nasa kanya na lahat ng dinidesire ng tao na kayang ibigay ng sanlibutan, pero sabi niya, ito lang ang gusto ko. "One thing have I desired of the Lord." Ito lang ang gusto ko, Panginoon. Nahahanapin ko, that will I seek after. Ano yun? "That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. To behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple." Gusto niya lang sa house of the Lord all the days of his life. Para makita niya ang beauty ng Panginoon, to inquire in His temple, sabi niya. Diba? So, ganun din po sana tayo mga kapatid, na yung one that will we seek after ay to dwell in the house of the Lord.
all the days of my life, sabi niya. Di ba? Tayo, linggo lang po napupunta eh. Kaya nga dapat bumabalik din po tayo ng Sunday afternoon. 5 o'clock, saka prayer meeting Thursday night or afternoon 5:30, di ba? Kasi yan ang dapat kasiyahan ng Kristyano. Yan dapat ang kasiyahan ng anak ng Diyos. Yung house of the Lord. Bakit? Andoon yung beauty of the Lord eh. Ito, to behold the beauty of the Lord. Di ba, pag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos every time na may preaching sa church, sa worship place po natin, nakikita mo ang beauty of the Lord. Sa lipunan, wala tayong kwenta at sinasantabi ka, maaring wala kang halaga. Pero sa harapan ng Diyos, sa mata ng Diyos, mahalaga ka eh. Maaring sa lipunan, baliwala ka eh. Pero sa mata ng Diyos, masterpiece ka niya, special creation ka. Kaya ka nga iniligtas eh, buhay niya ang kapalit. So, beauty of the Lord. Makikita natin yung beauty of the Lord. Oho, sa panahon na tayo po ay nakakarinig ng salita ng Diyos, di ba? Alright, so magandang gabi Brother George, shout out. Pero tuloy po natin. So to behold the beauty of the Lord, alright? So makikita mo eh, oho, wala nang lugar na kung saan makikita mo ang beauty of the Lord kundi sa house of God. Why? Dahil doon po na ipapangaral ang salita ng Diyos. Opo. And then the Bible says, For in the time of trouble, he shall hide me in his pavilion. In the secret of his tabernacle shall he hide me. He shall set me up upon a rock. And now shall mine head be lifted up above mine enemies round about me. Therefore will I offer in the tabernacle sacrifices of joy. Sabi na ni David, at I will sing, I will sing praises unto the Lord. Kaya nga dapat umaawit po talaga tayo ng praises unto the Lord. Tignan niyo pag singing time sa church, ilan ang kumakanta, hindi masaya, malungkot. Sing praises unto the Lord. Bakit? Maalala natin yung mga kabutihan niya na ginagawa po sa ating buhay, di ba? Oo. So, 7. Hear, O Lord, when I cry with my voice, have mercy also upon me and answer me. Sabi ni David, sa panahon na may enemy siya, may trouble siya, I cry with my voice. Sabi niya, talagang, kasi ang Diyos ang help niya eh. Alam niya, ang Diyos ang light niya, ang Diyos ang Savior, salvation niya. Opo, kaya nga have mercy also upon me. Alam na ni David eh, na ang Diyos ay merciful, maawaing Diyos. Answer me. Alam din niya na sumasagot ang Diyos sa kanyang mga panalangin. Oho, alam niyo po ba, ang Panginoon talagang sumasagot po sa panalangin ng kanyang mga anak. Alright? So, gustong-gusto po ng Panginoon, kumbaga, kasiyahan niya na naririnig tayong lumalapit sa Kanya when we cry. Because He is merciful eh. Yes, makasalanan tayo, maraming pagkukulang. Pero ang Diyos ay merciful God, not getting what we deserve. Ang deserve natin, impyerno eh. Kaya nga yung mga entitled, dapat irespeto nyo ako dito irespeto nyo ako kasi professional ako, abogado ako, doktor ako, engineer ako, and mayaman ako, at ganito ang reputasyon ko sa lipunan. Deserve kong i-respect nyo ako. Hindi, ang deserve natin, impyerno, makasalanan po tayo eh. Kaya nga po, biyaya ng Diyos lang na naligtas tayo. And we don't get hell because of His mercy. Ano yung mercy? Not getting what we deserve. Diba? So, deserve natin ang hell, yun ang deserve natin. Kaya nga, hindi po yung entitlement eh. Kasi ang deserve natin hell. Pero dahil sa mercy of God, we don't get what we deserve. Diba? Any answer me? Oho. So, may pagkukulang tayo, pagkakasala, pero ang Diyos may awa. Oho, may second chance lagi sa Panginoon. Maring sa tao, wala kang second chance. Kinokondena ka na, they put period on your life. Pero sabi ko nga, habang tinatrabaho pa ng Diyos ang isang tao, wala tayong karapatang husgahan at tuldukan ang buhay ng taong tinatrabaho pa ng Diyos. Di ba? Kasi He is a merciful God. Opo. And thou said, Seek ye my face, my heart said unto me,
thy face, O Lord, will I seek. Hide not thy face far from me. Put not thy servant away in anger. Thou hast been my help. Leave me not, neither forsake me, O Lord, my salvation. When my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. Iwanan ka man ng tate at nanay mo, alright? Pero ang Diyos, He will take you up. Yung kaya nga may mga broken families iniiwanan ng mga magulang. Pero wala ka nang magagawa, sabi ko nga sa kanila, hindi mo naman kasalanang naghiwalay yung magulang mo Oho, basta importante, magpatuloy ka lang, mag-aral ka. Pag nagpamilya ka, huwag mong gayahin sila na broken family. Dapat you build a established godly home, di ba? Because the Lord will take you. Sabi dito di ba? When my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. Teach me thy way, O Lord. Lead me in the plain path because of mine enemies. Deliver me not over unto the will of my enemies, for false witnesses are risen up against me, and such breath out cruelty, sabi niya. I have fainted unless I have believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord, be of good courage, He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Yan po ang huling verse po sa chapter 27. Alright? So, wait on the Lord, be of good courage. Again, so, sa mga panahon po na kumbaga malabo, madilim, di ba? So, hindi natin alam mga ating gagawin. Ayan sabi niya, wait on the Lord, because the Lord is my light and my salvation. Sa kadiliman, ang Diyos ang ilaw. Alright, so meron nga pong kwento na pumunta sa isang kuweba at nung nakalayo sila, hindi na nila mahanap ang labasan Talagang ilang araw din po silang na-stuck sa loob ng kuweba, nawala ng baterya ang kanilang ilaw. So, hindi na nila alam ang lalabasan nila. Pero lakad lang sila ng lakad ng mga ilang araw. Ganun pa man, nakakita ng sinag So, doon sa sinag na yan na ilaw, may pag-asa. Malapit na tayong makalabas. Alam niyo po ba sa kadiliman ng kasalanan na dinudulot sa ating buhay, ang ilaw ay ang Diyos. So, pag nakita mo ang Diyos, parang sa loob ng kuweba, may liwanag, makakalabas na ako dito sa madilim. Sa totoo lang, ang mamuhay sa loob ng kuwebang madilim, mahirap yun Wala ka pang pagkain, wala ka pang tubig, at madilim pa. Parang mamamatay ka na doon, Pero nung nakakita ng ilaw na kaunti, may pag-asa. So, ganun din po sa buhay natin. Madilim ang buhay, maraming kasalanan sa mundong ito. Natitempt ka, maaaring nag-yield ka sa temptation, di ba? Natempt ka Oo, sa kanino pa man. Pero, lagi mong tatandaan, hindi pa tapos ang buhay. Alright? Mahawaan dyan ang Diyos God gives second chances upang ituwid at ayusin ang ating buhay. Pag nakakita ka ng liwanag ng Diyos, may pag-asa. Makakalabas din ako sa madilim na kuweba ng buhay na ito. At my salvation. Di ba? Savior, my salvation. Whom shall I fear? Sino ngayon ang kakatakutan ko? Wala ka nang magagawa sa mga gustong gumawa ng mali, maganda sa'yo. Ganun pa man, huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos The Lord will strengthen you. The Lord is my strength, the strength of my life, sabi dito. Whom shall I be afraid? Sa panahon na ikaw ay mahina, ang Diyos ang iyong kalakasan. See? So, sa tuwing tinutuligsa ka, people are against you, and sumasabay pa ang problema sa pamilya, kung ano-ano man, financial crisis. Pero, the Lord is your strength. Alright? So, ang Diyos ang ating strength. So, maganda po The Lord is my light and my salvation. Okay? So, let's pray. Dakilang Diyos, bless niyo po ang aming mga natutunan na mga salita niyo sa gabi nito. Kayo po ang mag-bless sa lahat ng nakikinig, kasama ang kanilang pamilya, na salamat dahil pagka kayo ang liwanag at kaligtasan po namin sa panahon ng kadiliman because of the sin that this world brings. Kayo po ang mag-bless sa natitirang oras sa gabing ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So muli, yan ang ating daily words of encouragement. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Brother George Fernandez sa Mangaldan at ganoon din po ang kanyang pamilya.
Inang Zenny dyan, J-Bes, at sa lahat pa po dyan. And, of course, mga nanonood din po dyan sa Batak, sa Locandia, live or replay, God bless you po. At dyan sa, of course, yung mga taga-Kandon din, nanonood din dyan sa Saudi, sa Singapore, at iba pa sa Amerika, may ilan, sa South Korea, and sa iba-iba pang lugar. Ano ho? Ang Panginoon po magpala sa bawat isa sa atin. God bless you po dyan sa Bulacan, sa Pampanga at iba pang lugar. Alright, so God bless you po. See you on the next episode of our daily words of encouragement.